Yes, all the time He's good. Okay, are you ready now to hear the Word of God? Yes. Now, we are all ready. Our speaker today is my ex-girlfriend. Now, my wife. Palapakan mo natin Panginoon Pastor Grace natin. Sige po. God is good. Grabe yung kabaho ba? Kasi first time na magsuot ng ganito. Kanina pa hindi matanggal-tanggal yung kaba na yan. Ang dami ng cast out, hindi matanggal-tanggal. Sabi ni Christina, may dahil bago ang sapatos mo. Thank you for the sponsors. Maraming salamat. So wala na tayong pag-uusapan kasi sinabi na, yung topic ngayon is nasabi na ng mga nag-testimony. So sasayaw na lamang ako dito. So good morning po sa ating lahat. Yung lahat ng na-bless ngayong araw nito, ang aming sing hallelujah. Today, I thank God po kasi hindi po madali, the truth is hindi po madali tumayo sa harap. But God gave you again another opportunity. It's an honor po na tumayo dito. So let us pray muna po. Heavenly Father, I thank you so much for today. Salamat Ama na bigyan mo niya ako ng pagkakataon, Panginoong Diyos, na tumayo sa harapan ng mga anak. And to you, God, I know that I'm not worthy in anything that I do, Panginoon, dahil nabubuhay pa ako na unrighteous, O Lord God. But because of your grace, because of your mercy, O God, you give me a chance, you give me this privilege, God, to share your word to your people. I ask you, Father, to anoint me. I ask you, Father, to speak before me. Let the Holy Spirit, O God, take control in everything I say. And this is all about you. It's not about us, but it is all about you, God. Gawin mo lamang po akong tungtungan ng iyong mga paa. Itago mo po ako, Panginoong Diyos, para ikaw ang makita, ikaw ang marinig, Panginoon, at ang boses mo, ang presensya mo, ang maramdaman ng tao. I rebuke the spirit ng pagkaantok, the spirit of disagreement, the spirit of uninterest. I rebuke them all in Jesus' name. And I welcome the spirit of gladness to receive your word. I welcome the spirit that it will open their heart to know how much you love your people, O God. Thank you so much for today. In Jesus' name, amen. So, nawala siya. Ang message po na ito, I think a year ago is na parang binakulong siya ng konti, pero na-message ko na po ito sa Almarayo pa. And I believe marami na sa iyo ang nakarinig. Parang binago ko lang ng konti. So before we will start the message, meron lang po akong gustong tanungin sa inyo bago tayo mag-umpisa. And here is the question. I pray na lahat po kayo ay makakasagot sa question na to. Yan po ang question. I believe alam niyo na po yung message na ito sa mga matagal ko nang kasama sa church. See, there are 3 historical events happened in Mount Moriah. It was mentioned in the Bible 2 times only. The first is when a son was sacrificed, that is in Genesis 22:14, and King David selected this location as the site to build a glorious temple, that is in 2 Samuel 24:18. Now, the question is, what is the last event happened in Mount Moriah? I want only those persons mag-answer na hindi pa nakapakinig. I know some of you nakapakinig na yung message. Sino po? Ha? I want an exact answer from you. Ano yung pangatlong event that happened on that same mountain? Wala po. Narinig yan. Ano yun? Ano po? Okay. The crucifixion of Jesus Christ. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, Mount Moriah, 100 yards away from the Mount of Golgotha, the hill of Golgotha. Diyan po kinusify ang ating Panginoon Jesus. That is the third
event, meron lang tatlo, third event po, 100 yards away kung saan po sinacrifice si Isaac. So dahil na-answer niya, pakibigay po sa kanya yung dad. Thank you so much. Ito naman ginugal. Nagugal. Nag-google. Oo, dalawa. So our main verse today, we have a very good reader. Ano po? And the title of our message is The Final Exam. Okay? Sino sa inyo ang nag-take ng exam or nag-take na ng exam before? Of course, lahat tayo po ay dumaan sa exam kahit na po noong tayo elementary grades, high school, college po, lahat po tayo is dumaan sa mga quizzes ng school na lahat ng kinukuha natin. But there's always a final exam. Okay po? Ang ating verse, main verse is Genesis 22:1-20. May reader po tayo? Medyo mahabang pagpapasa po. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had got enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey, while I and the boy go over there." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, "Abraham, father." "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and wood are here," Isaac said. "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the 2 of them went on together. When they reached the place of God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son." The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me." Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sis Nicole. Before po natin i-tackle ang lahat po yan, isa-isahin natin i-tackle, I want to ask you, who among you here knows the principle, the triangle of blessings? There are 3 triangle of blessings that comes from God. Ito po, God, triangle of blessings, God first, faith, and obedience. In order for you to receive the miracle of God, in order for you to receive the blessing from God, first, you must have the intimacy relationship with God. Then when you have God in your life, then the faith will come. It will follow. Then when you have the faith, the obedience is the result of the faith. Amen po? So kung nasa Panginoon ka, when God is on top of you, the faith and the obedience will follow, and you will have all the blessings that you want in your life.
Hindi po pwedeng mayroon kang Diyos, pero wala kang faith. Hindi po pwedeng mayroon kang obedience, pero wala kang faith. Ito pong tatlong ito ay dapat po magsama-sama in order for you to taste the blessing and the breakthrough of God. Amen po? In Hebrews 11:17, pakibasa anak. 17:9. Abraham had been promised that Isaac, his only son, would continue his family. But when Abraham was tested, he had faith and was willing to sacrifice Isaac. Isaac is the promised son. Alam niyo natin lahat yan, di ba? Abraham has been promised that Isaac, his only son, would continue his family. Manggagaling po kay Isaac, kasi sabi niya kanina, I will bless you. You will be the, kung babasahin mo kasi from 12, Genesis 12, Genesis 15, and Genesis 17, and finally Genesis 22, ito na yung tinatakal natin. God has so many promises sa kanya kay Abraham. Ang dami niya pong promises. And finally po, yung promise niya ay in-execute niya na in Genesis 22. And that is the son that he promised to Abraham. Si Isaac, yung lineage niya Isaac, ang magpaparami sa lahi na sinabi niya, you will have a descendant na hindi mabibilang ng star. Ganun kadami ang descendant. Pero bakit ngayon, sinasabi ng Diyos, bring me your son, bring to the one that you love, at i-offer mo sa akin, hindi pa naman nagkakaanak. Si Isaac is just a teenager. So paano, saan lang gagaling yung lahi na hinihingi sinasabi ng Diyos kay Abraham? He's just a teenager, wala pa siyang asawa, na magpaparami ng kanyang lahi. Ito ba? Isaac, alam niyo po, si Abraham po, meron po siyang dalawang anak na lalaki. The first one is Ishmael. Kung alam natin lahat yan, si Ishmael po ay anak niya kay Hagar, na slave ni Sarah. Okay po. Kaya kung tayo, mayroon po tayong mga Arabs, Islam, dahil po yan sa descendant dahil po yan sa lahi ni Ishmael. Pero hindi po si Ishmael ang pinagpakuan ng, hindi po sa kanya dapat magagaling kundi kay Isaac, dahil siya yung promised son. Tignan po natin para maunawaan natin yung descendant ni Abraham. Ito po. Si Abraham, si Hagar, yun yung servant niya na nabuntis niya, dahil pinabuntis si Sarah, then Abraham descendant. Ito si Ishmael, ang naging anak ni Hagar. Kaya meron tayong Muslims, Islams, and the 12 tribes of Islams. And Sarah, naging anak niya si Isaac, then Jacob, then Israel, then sa kanya nanggaling sa tribe ni Isaac galing ang Panginoong Jesus. Amen po, naunawaan po natin. So sabi kanina, bibigyan kita ng maraming anak. You will be the father of nation. How come siya magiging bibiyayan kung yung nag-iisang anak niya na si Isaac ay gustong i-offer po sa kanya? Amen po? In Genesis 17:4-5, God promised Abraham that he will be the father of all nations. Sabi ko sa inyo kanina. Pero paano mangyayari ito? Kung ang gusto ng Diyos is i-offer sa Isaac. The boy that he waited for 100 years, the son that he loved the most. Ipinaglaban niyo po si Isaac for 25 years. Nung sinabihan po siya ng Panginoon na mabubuntis ang iyong asawa ni si Sarah, that was, I think, you were 75 years old. At dumating po si Isaac when he is 100 years. So 25 years po niyang ipinaglaban sa kanyang pananampalataya. Hinawakan po niya yung pangako ng Diyos for 25 years. At dumating po si Isaac. And God knows how much they love their child. Of course, ikaw. Ang tagal mong hiningi, di ba? Hinintay. Of course, alam ng Diyos kung gaano nila kamahal ni Isaac, Abraham at saka Sarah ang kanilang anak. He's the joy of their life. Kaya pinangalanan siyang Isaac. Isaac means laughter. He's the joy of their life. Siya ang nagbibigay kulay ng buhay nila ni Sarah. Ngayon gustong bawiin ng Diyos? Sabihin mo yan sa katabi mo, ikaw kaya ang babawian ng Diyos. Sabihin mo, mga anak, sabi nga kanina ni Sis Nicole,
Yung trabaho mayroon po tayo. Yung trabaho matagal mong pinag-pray. Nakita natin, narinig natin kanina kay Sis Christine. 1 year and 2 months siya naghintay. Ibig sabihin, hindi lang siya ang nag-pray, lahat halos ng kasama niya sa cell group, the intercessory, including the people na malapit sa kanya, are praying for her na magkaroon ng trabaho. Ipinaglaban niyo po ito. Pinanindigan niya, Lord. At saka si Christine, all the people po na walang trabaho, I salute you po kasi masyado pa akong na-inspire kasi despite na walang-wala sila, they're so obedient in giving back kung ano ang para sa Panginoon. Alam ko po yan. Kaya ang Panginoon po, hindi po niya nakakalimutan yung mga bagay yun. So I was so blessed sa testimony ng dalawa nating kapatid kanina. Yung trabaho mayroon po tayo, gaano man katagal yan, ay pinanalangin natin yan. Inaglaban natin at hinawakan natin yan. Yung asawa na mayroon ka ngayon, yung katabi mong boyfriend o girlfriend na mayroon ka ngayon, yan ay blessing na galing sa Panginoon. Yung anak na mayroon ka, blessing yan na galing sa Panginoon. Hindi po ba? Every material thing na hawak ng iyong kamay, yung suot mo, everything na mayroon ka, yung properties mo, everything, that belongs to God. And that is the blessing from God. Amen po? Galing po lahat yan sa Panginoon, pinanalangin mo yan, nag-intay ka dyan, and that is your answered prayer. Amen po? But one day, gusto kong sabihin sa inyo, the blessings that you have, ay baka dyan ka susubukin ng Diyos. Diba? Ano kaya ang magiging reaction mo? Kung yung blessings na ang tagal mong hinintay, then one day, diyan ka susubukin ng Diyos. Hindi po ba? Sa sitwasyon ni Abraham, paano niya kaya ipapaliwanag kay Sarah ang nais ng Diyos sa kanya? You know, naalala ko yung father ko. My father always taught me na paano hahawakan yung bagay-bagay. He always taught me na hold things lightly. Huwag mong hahawakan ng sobra sa anything na mayroon ka, kahit anong bagay na mayroon ka, kahit ano, you don't have anything that belongs to you. Lahat yan ay galing sa Diyos. Lagi sinasabi ng father ko yan sa akin, and lagi nang sinasabi na, kahit na asawa mo, kahit anak mo, leave it to God. Kasi pag masyado mong in-embrace, at sinabi mong akin ito, masasaktan ka kung dyan ka susubukin ng Diyos. Okay po, so, wag po natin isipin na lahat ng mayroon tayo ay atin. One day po, yung sobrang pagyakap mo nang meron ka, diyan ka susubukin ng Diyos. At ayaw natin yun. Di po ba? So, lagi natin tatandaan, hold things lightly. Because everything that you have belongs to God only. Amen po? Para hindi po tayo masyadong masaktan kung ang Diyos ay diyan tayo susubukan. Amen? Pakibasa na. Tatakal po natin one by one. Nasa na. So Abraham got up early the next morning and chopped wood for the fire. He put a saddle on his donkey and left with Isaac and 2 servants for the place where God had told him to go. Amen. So Abraham got up early. Sabihin mo dyan sa katabi mo, got up early. Ang hirap pong bumangon sa umaga pag hindi mo po gusto ang iyong gagawin. Ang hirap po bumangon sa umaga na alam mong mahirap ang iyong gagawin. Yun na nga lang yung pagpunta na lang sa church, hindi naman very early in the morning. 9 o'clock na nga lang yun eh. Very early pa yun. Na alam mo na pagdating mo sa church, hindi ka naman magsasacrifice. You will have the blessing. You will have the healing. But still you don't want to get up early. Dumarating ka 9:30, di po ba? Dumarating ka katapos na ang praise and worship. But Abraham got up early. Napakasakit sa isang Abraham na sinabi ng Diyos, umangon ka ng maaga, chop the wood for the fire. Babangon ka ng maaga, magcha-chop ka ng wood. Diba? Hindi naman sabihin ni Lord, umangon ka ng maaga, dalhin mo yung anak mo, nandun na lahat,
obedience. Ang tanong ko sa inyo, do we obey God? Kasi nga sabi ko kanina yung got up early in the morning, my friend. Diba? Nagagawa ba natin yan para on time tayo nakakarating ng simbahan? Hindi naman di ba? Yung pag may pinapagawa ang Diyos kay Abraham, he never argued with him. Pero sa amin, pag sinabi ng cell leader mo, ng pastor mo, ang devotion ninyo, kompleto na. Nasaan ang devotion nyo? Naku, parang walang narinig. Parang walang narinig. Mag-teach ang devotion na absent muna ako. Kasi ngayon, ang checking ng devotion. Ganyan tayo, di ba? Ang dami-dami natin reklamo. Baka pag tayo ang ilalagay ng Diyos sa katayuan na Abraham, nagsasalita ka lang, ang Diyos tinalikuran mo na. Diba? Bahala ka sa buhay mo, bakit pati ako sasali mo. Ganyan tayo But you know, Abraham, he followed God. Without any arguments, no violent reaction, no question, he just followed God. Amen po? That is why Abraham is the man of faith and he is the friend of God. Siguro sa 3 days na paglalakad nila, kasi naglakad na sila, di ba? Siguro sa 3 days na paglalakad nila, walang gaano nagsasalita. Alam nga naman, dutusan ka ng Diyos, i-overversan mo, daldal ka. Siyempre, walang gaano nagsasalita. Siguro, we don't know. Siguro, ang nagsasalita lang doon ay si Isaac and the servant. Siguro, tahimik lang si Abraham. We don't know kung anong pumapasok sa kanyang isipan habang sila ay naglalakad. For 3 days po sila naglakad para makarating sa mountain. Amen po? So habang naglalakad siya, maaaring iniisip niya, bakit 3 araw pa ako maglalakad, matanda na ako, 100 years na ako, bakit kailangan pang maglakad? Hindi ko alam kung ilang taon na si Abraham nung in-offer niya si Isaac, but he's too old. Kasi parang pinanganak, dumating yata si Isaac when Abraham was 100 years. And walang sinabi sa Bible kung ilang taon si Abraham nung sacrifice siya. But, of course, binata na siya. Binata na si Abraham kasi teenager na siya Ngayon, habang naglalakad siguro sila, Isaac, yes. Thank you. Habang naglalakad siguro sila, inisip ng Lord, bakit ang layo-layo? Bakit kailangan pa doon? Pwede naman sa likod ng bahay. Diba? Pwede naman sa likod ng bahay. Sana doon na kasi nandun na yung panggato. Bakit kailangan pang mapagod ng... We don't know. Hindi natin alam kung ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Or baka nagtatanong siya na, sa dami-dami na pwede mong hingin, hiningi mo na nga ang lahat sa akin. Pati itong nag-iisang binigay mo na pinangako mo, hihingin mo pa. Or, maaaring naglalakad siya, he worshiped God in spirit. Or he prayed in spirit. We don't know. Abraham is just katulad natin. Tao din siya, hindi siya saint. So, ibig sabihin, nasasaktan din siya. Pero wala nang sinabi sa Bible how he react nung siya ay naglalakad papunta sa mountain. Amen po? Ang sinabi lang sa Bible, he never argued to God dahil he trusts God and he has a genuine faith and obedience to God. So, nung matanaw na niya ang bundok, anong sabi niya? Anong sabi? Pakibasa na. 3 days later, Abraham looked off in the distance and saw the place. He told his servants, "Stay here with the donkey, while my son and I go over there to worship. We will come." So we will come back. Stay here with the donkey, while my son and I go over there and worship, we will come back. Paano na nasabi ni Abraham ang salitang worship? When his heart is broken. As a father, if you know nakakatayin ng anak mo, your heart will be broken. How a man, katulad ng isang Abraham, will say, we'll go over there to worship. When you are in a broken heart, when you are in a deep agony, I don't think that we have that word worship. Amen? O ako lang nakakaramdam ng gano'n.
Nararamdaman po ba natin na pag may ating nasasaktan? Of course, iiyak na tayo. There's so many why. Dami natin why, di ba? But Abraham, sabi niya, we will go there to worship. Kung babalikan natin kanina, yung sabi niya, we'll go, sabi niya, go to the mountain. Ang sabi ng Diyos sa kanya, go to the mountain. Wala pong details na sinabi ng Diyos, no information, but Abraham obeyed without any question. Sometimes po, may mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin. Halimbawa, mayroon kang magandang trabaho, tapos tinanggal ka niya sa trabaho yan. Dahil ang gusto niya, ililipat ka niya sa trabaho yun. Dahil may plano ka, dahil may plano siya. Pero of course, dahil maganda yung trabaho, iiwanan mo. Siyempre, saan katambak na why? Ang daming sakit ng loob yan, di ba? Pero hindi natin nakikita, bakit mo ako tinanggal dito? Bakit hindi natin tatanungin muna ang Panginoon na alita na ako, maganda din ano bang gusto mo? Ano bang gusto? Kasi ako po, every time po na mayroong nangyayari hindi maganda sa family ko, sa amin po, minsan kasi tao lang tayo, sinasabi ko tao lang tayo, minsan din po is, dumarating po rin ako sa point na bumababa po yung spiritual na buhay ko. Nandun po ako sa point, sometimes na gano'n po. But because I know the Word of God, lagi kong kinakapitan na kailangan i-review po ito kasi gawa ng talento. Pero there are some point of my life na bumababa rin po ang puno ko, lalo na pag may nangyayari hindi maganda. But I always say na, hindi ko sinasabi, bakit kailangan mangyari ito? Ang lagi kong sinasabi is, ipakita mo sa akin ang reason. Ipaunawa mo sa akin bakit nangyari ito, kaya anong maunawaan ko. Para hindi ako magkakasala, magagalit sa kapwa ko at magagalit sa iyo. Lord, ipaunawa mo sa akin, bakit kailangan mangyari ang bagay na yon? Buksan mo ang puso ko, bigyan mo ako ng pangunawa na tanggapin yung nais mong ipagawa sa akin. Ganun po ako lagi. So every time po na may ginagawa ang Diyos against the will na hindi natin gusto, we have to trust Him. Kasi siya po ang nakakaalam kung ano ang maganda. Ang problema po sa atin, pag tayo hinanatin ng Diyos sa magandang buhay na mayroon tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Nandun na po yung galit natin. Ang dami na nating tanong. Yun na lang sasabihin niya, anak, kahit alam kong mahirap sa'yo, ang ibalik sa'yo, ibalik sa akin yung tithes mo. Gusto ko na gawin mo. Para maranasan mo ang breakthrough. Di ba? Pero ayaw natin gawin. Ayaw natin gawin kasi akala natin kasi, the thing that we have is our own. Pero sometimes sinasabi na lang, Diyos, naniniwala ako, yung minsan nag-uusap sa atin, ang Holy Spirit na anak, ibalik mo yung para sa akin. In order for you to the breakthrough, yung blessings na hinanda ko sa iyo. Pero hindi po natin nasusunod yung mga bagay na yun. Amen? Tandaan po natin, God will not show you the details up front, and He will only give more details when He saw you moving. Sinabi ko ito noon sa cellphone ni Milay. Ang Panginoon mo, hindi ka niya bibigyan. Bakit ko ginawa ito sa iyo, anak? Bakit kailangan mangyari sa anak? Hindi niya sasabihin. Hanggang hindi niya nakikita na you have the desire, you have the willingness to follow Him. Hindi niya mo ibibigay yung details sa iyo. Mananahimik lamang siya. Amen po? He says, we will come back. Paano mo sasabihin sa tao? Paano mo sasabihin sa servant mo, we will come back, while alam mong inuutos ng Diyos na i-offer mo sa akin ang iyong anak. Because Abraham has 100% faith to God. Basahin mo natin ang Hebrew 11:19. Wala po siya dyan. Okay. Sabi po sa Hebrew 11:19, because he was sure that God could raise people to life, this was just like giving Isaac from death. So naniniwala siya na kung mamamatay man ang anak niya, muling bubuhayin ng Diyos.
Amen? Hindi kayo naman nawala sa isip ni Abraham ang pinangako ng Diyos sa kanya. Hindi nga lang niya alam paano, in what way, na sinabi ng Diyos na magmumula sa lahi mo ang lahat ng descendant sa mundo nito. Hindi nga lang niya alam. But he believed in his heart na kung ano man ang gagawin ng Diyos, ahahawakan niya yung ipinangako ng Diyos sa kanya. When he say he will come back, he is certain. Buhay man ang patay ang aking anak, bababa kami dito. Yun po yung pusang mayroon siya. So what a faith! Saan niya kanya hinuhugot yung faith? Yung ganong kalalim ng faith na mayroon si Abraham, saan niya kaya hinuhugot? Sa akala niyo, sinong makakapag-guess saan niya hinuhugot yung ganong faith? Because he has the relationship, the intimate relationship sa Panginoon. He believed in miracle. Kilala niya ang Diyos na kanyang pinagsisilbihan. Kung kilala po natin ang Diyos na ating pinagsisilbihan, anong mga circumstances po ang darating sa ating buhay. Though we will shaken, of course, tao lang tayo, shaken tayo. But then again, after 1 day, 2 days, may isip mo, I have my God, bigger than anyone. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil kilala niya ang Diyos na kanyang pinagsisilbihan, alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. He knows that God is able. Remember Sarah? He has a dead wall. Diba? But you see the miracle happen? Matanda na si Abraham, wala na po siyang kakayahang gumawa ng bata. But you see how God brings miracle in their life. So naniniwala siya. He believed in miracle. That is why, isip niya, if this is another testing again, I still hold on to what God's promised to me. Amen po? Ganun po ba tayo? Tayo po mga anak, mga kapatid, church, pag tayo inilagay sa Diyos sa matinding testing ng buhay, huwag mong kakalimutan ko na minsan sa buhay mo ay may miracle na ginawang Diyos. Not everything maybe. Marami kang pagsubok na dinaanan, but sometimes there's no miracle. But I don't believe you na minsan sa buhay mo ay walang dumaan na miracle sa iyo. Hold on to that miracle. Amen? Think about the exam. Yung mga quizzes na naipasa mo sa buhay. Think of those. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka. Because God is there. Amen po? Yung palang dating lugmok ka na sa karamihan. I'm not saying you, me also, myself. It's a miracle from God. Yung dating ako, yung dating si Pastor, if you will just know us before, it's a miracle from God that we are here now, standing in front of you and testifying the goodness of God. It's a miracle. So, huwag niyo pong kalilimutan, anumang pagsubok ang pagdadaanan natin sa buhay, there was a miracle. Amen po? He was able, and He is still able, and He never changes if you will just believe Him. So God will not show you, sinabi ko na ito kanina. And if your testing today is bigger than yesterday, it's because He is moving you into a higher level, a higher experience with Him. Amen? Amen. And Genesis 22:7-8, pakibasa na. Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father, yes, my son." Abraham replied, "The fire and the wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. Amen, amen, amen. So nagtanong si Isaac, yung kahoy, may apoy na saan ang lamb? Siyempre, hindi na bata sa isa. Sabi niya, may apoy, may kahoy. Saan kaya sa sacrifice dito? Alam niya na, ang sacrifice siya is burnt offering. So nagtanong si Isaac, ano sinagot ni Abraham? God will provide my son. So ang kausap ni Abraham ay hindi na po bata. Sinabi ko kanina, hindi na 5 years old na, alam mo yun, hindi na ganon. Binata na po siya. Alam na po niya ang nangyayari sa pamilya. So,
Hindi na niya pa pwedeng tutuin si Isaac. Pwede namang sabihin ni Isaac, niluloko mo ako tayo eh. Hindi, yung sa akin lang. Ako siguro lalagay mo dyan lang. Pwede naman niyang sabihin, di ba? Bahala ka sa buhay mo, total matanda ka naman na, di habulin mo ako. Di ba? Kung mahabol mo ako, di ako isasacrifice mo. Di ba? Pwede naman niyang gawin yun eh. Hindi na nga siya bata. Alam niya na mayroong gagawin yung ama niya sa kanya. Alam niya yon. Eh di, kung si Isaac is katulad ng nating suping na bata, ay talaga iiwan po natin. Kami wala namang lam, hindi mo sa akin lam. Ako ilalagay mo dyan, pero hindi po ginawa ni Isaac yun. In verse 9b, then he tied his son Isaac, and he laid him on the altar on top of the wood, and Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. So itinali ni Abraham si Isaac. Pwede naman siyang manlaban, di ba, sa mga oras na yon? Ano ba naman yung lakas ng isang 100 years old or more than 100 years old sa lakas ni Isaac? Pero hindi siya naglaban. Hinayaan niya yung ama niyang itali siya. Then, hindi siya pumalagi, hinayaan lang niya hanggang sa itaas na ni Abraham yung kutsilyo at papatay na siya. Pero bakit nga ba hindi nagtanong si Isaac? Bakit nga ba siya hindi nalaban? Any guess? Amen. Si Isaac po is lumaki siya na nakikita niya yung faith na mayroon ang kanyang ama. Maari yung bata siya, sila sabi ng kanyang ama, kinikinto ng kanyang ama, yung lahat ng miracle na ginawa ng Diyos. Maaring sinasabi ng kanyang ama, ang kabutihan ng Diyos, na hindi marunong magsinungaling. Marami siguro kasi you will not have that confidence. You will never have that confidence of faith. You will never have that faith kung hindi mo nakikita sa ama mo. So nagpatali siya sa kanyang ama. Inayaan niya, Church, gusto kong malaman yung faith is contagious yan. Contagious po, genuine faith is transferred if you will just model it. Na-transfer po yan. Katulad ng nangyari kay Abraham at kay Isaac. Kung ano ang nakikita ng anak mo sa'yo, gagayahin mo yan. Kung ano ang kinalakihan ng isang bata sa kanyang magulang, ay ganun din siya paglaki niya, for sure. Kaya laging naririnig natin kay Pastor, kung manginginom ka, ay bakit magtaka ka? Kung isang araw anak mo ay susunduin mo sa Kristento. Diba? Pero, kung nakikita ng anak mo na lumalakad ka sa pathway na gusto ng Diyos, gagawin niya. Katulad lang yun ng mga zeal leaders ninyo. Kailangan po natin ipakita as a zeal leaders yung genuine faith na meron tayo. Yung perseverance, yung endurance, yung obedience, genuine faith, kasi nakatingin po sa atin ang ating mga disciples. Kaya nga po, pag may mga nangihinang prime leader po, syempre, lagi mong sinasabi, kahit alam kong mahirap, lagi mong in-encourage, kaya mo yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos, tayo lang, kaya mo yan, laban. Laging ganun, kasi hindi ko pwedeng sabihin na, o sige, magpahinga ka muna, kasi ganito, hindi. Kailangan mong sabihin na, kaya natin yan, kaya mo yan. Kasi hindi po pwedeng magpakita ng isang leader sa kanyang mga hinahawakan na siya ay mahina. Kahit na basag-basag na siya, kailangan makita na malakas siya. Hindi pwede ng isang leader sa bawat pagsubok na darating sa kanya ay iiyak siya. Though alam ng mga tao yan, na tao lamang siya, pero though alam ng mga tao yan na mayroon din siyang damdamin masasaktan, you can cry, but you cannot cry for long time. Kailangan mong tumayo, kailangan natin bumangon para ipakita sa ating mga disciple the faith that we have. Kasi gagayahin mo nila yan, sasabihin nila, yung lang leader ko alam mo, nawalan lang ng trabaho, hindi na kami na tinatawagan, hindi na rin nag-message, hindi na rin kami sinisell group. Di ba? Well, kung nagkikitaan ka ng lakas kahit na dumaraan ka sa pagsubok, nagmumodel ka sa kanya. Yung faith na mayroon ka, ito yung transfer sa kanya. Yung nga si leader ko ang dami-dami niyang pinagdadaanan sa buhay. Wala siyang trabaho, pero
Grabe yung pag-aasikaso niya sa amin, grabe yung pinapakita niya na kahit na wala siyang trabaho, wala siyang pera, nandun siya sa church. So ganun po, kailangan po natin ipakita sa mga tao, lalo na sa tahanan meron tayo, lalo na sa anak natin, the faith that God wants us to have. Amen po? Kaya, hindi tayo dapat nakikitaan ng pamihina sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. Lahat po tayo ay kailangan lumaban. Kailangan po natin bumangon sa hamon ng buhay. Kahit na ang sakit-sakit na, bangon pa rin. Amen po? Amen. Okay. And verse 9b, pakibasa na. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as sacrifice. But the Lord's angel shouted from heaven, "Abraham, Abraham, here I am," he answered. "Don't hurt the boy or harm him in any way." The angel said, "Now I know that you truly obey God because you were willing to offer him your only son." First time. Dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong minamahal na anak, ngayon alam ko na kung gaano ako kamahal, sabi ng Diyos. Dahil pinakita mo at pinaramdam mo sa akin, hindi lang sa salita, but in action. Kasi malimit po tayo, I love God. Lagi naman tayo ganun I love God. Mahal ko ang Diyos. Kaya nga ako nagsisimba Kaya nga ako nagdi-devotion Kaya nga ako pumupunta, kaya nga ako nakikinig ng praise and worship. Kasi mahal ko ang Diyos. But God wants action from us. Hindi lang po puro salita. God knows that Abraham will pass the test. God knew exactly what's going on to happen. But God wanted Abraham, genuine faith, to produce an action. Amen po? Sometimes, we always say, I know my faith. Lagi natin sinasabi niya kilala ko yung sarili ko. Kilala ko gaano na ako kalalim sa Diyos. Kilala ko yung tao yan, malalim na sa Diyos. You cannot say that. Kasi yung pagsubok na mayroon ka kahapon is not the same trials that you will have again tomorrow. Hindi na po yun. Kasi every time that you will pass the test, nagli-level up po yan. Nagli-level up po yan. So, the faith na mayroon ka is huwag mong sasabihin, I know myself. Kilala ko ang sarili ko. You cannot say to your people beside you na matatag na yan Kaya alaman yung faith na alaman yung trial sa pagdadaanan niya. Sure. Of course, lahat naman tayo because we are in the grace of God. Lahat po tayo, alam natin na through the provisions of God, lahat ng pagdadaanan natin is malalagpasan natin when we have the relation of God. Amen po? But we are not so sure if we still have that kind of faith. Pag ang sinambi ng Diyos ay ang pamilya mo na. Amen po? So ang nakikita kong essence or nakikita kong dito is, do not hold tight. Kahit pa anak mo yan, kahit asawa mo pa, huwag mo masyadong yakapin ng mga bagay-bagay. Dahil pag dyan kasi nubok ng Panginoon, mahihirapan ka. Amen? The Lord is telling us today that your Isaac can be a great blessing, but Isaac can be a big problem too. Amen? When you love the blessings of God more than God Himself, that is your Isaac. The thing that you cannot have from you, that God cannot have from you, anything na nagwi-withhold in obeying God, that is your Isaac. Anything that is competing to God, that is your Isaac. It can be a relation, it can be career, it can be your possession, whatever things that it compromise your relationship to God, that is your Isaac. Amen po? So pakibasa po natin ang ito po. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, "The Lord will provide." And to this day it is said, "On the mountain
What did we learn about obedience? Kasi dito, itinaas na niya yung papatayin na niya sana si then he saw a ram caught by its horn. Nung akbala niyang papatayin sa Isaac, nakakita siya, di ba sabi niya, God will provide. Then, sa likod niya, nakita niya yung ram. Ano ba yung ram? Ram? Basta yun na yun. So, kung titignan niyo po dito, God timing is perfect. Ha? Kamil? Ay? Okay. Usa. So, nakakita siya ng usa. So, God provide the sacrifice. Okay? So, nakita niyo po dito, God timing is perfect. He did not enter in before the plan. When Abraham was about to kill his son, then God intervened. Nung akbala niyang papatayin, doon na pumasok ang Panginoon. Kasi ang Panginoon po, laging nasa perfect timing po yan. Hindi po siya nahuhuli at hindi po siya nauuna. Huwag po siyang pangunahan. Alam niya ang kanyang ginagawa, huwag kang mas matalino sa kanya. You see, Abraham, sunod lang siya ng sunod. Basta lahat ng lumalabas sa kanya, hindi positive. Huwag lahat ng lumalabas. Pag tayo po ay sa trials, iwasan po natin yung puro negative. Tuwan-tuwa po si Taling yan. Mamatay na ako sa hirap. Ang tagal mo ng trabaho, di palakpak ng palakpak. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon is positive. Huwag mong pangunahan ang Panginoon sa mga plano niya. Kung pangunahan mo man, positive, yung goodness ng Panginoon, ang ilalabas mo lamang sa mga labi mo. Amen? Sa buhay po natin, marami po tayong pagdadaanan na testing. Pero lagi niyong isipin, and every testing, there is a great blessing po. Greater testing is a great blessing. Di po ba? Marami po kasi sa atin, when God tested us, we gave up. Diba? Ganon? Kakalahati pa nga lang ng testing na pinagdadaanan mo, you give up. Bumibitaw ka na sa gitna ng laban. Iniiwan mo ang simbahan, iniiwan mo yung ministry mo, iniiwan mo ng Diyos, ang dami mo ng kasamaan ng loob. Ganon po tayo minsan di ba? Hindi pa tapos, hindi pa nakakalahat yung testing ng Diyos, nagmumuna na naman tayo. How you will expect miracle? How are we going to expect the breakthrough kung hindi po natapos, hindi natin tinapos ang pinapagawa ng Diyos sa atin? Katulad ng sabi ko kanina, if you want to taste the breakthrough, tapusin mo po yung exam. We have to finish yung exam na pinapagawa ng Diyos sa atin in order for us to have the breakthrough and the provision of God. Amen po? God's provisions will not become provision until obedience has finalized. Amen? Okay, Genesis 22:16 and 17, malapit na po tayo matapos. And said, By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashores. And your offspring shall possess the meat of his enemies. So ang sabi ni Lord, I swear. Ano ang pagkakaiba ng promises and oath? Ang oath po yung swearing, di po ba? Di ba? Ang oath is swearing. A promise. So what is the difference between promise and oath? A promise is something that He will do with no definite time. Promise niya yan. Sabi ko kanina, kung babasahin nyo, Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17, napakadami pong promise ng Panginoon kay Abraham. Nilakaran lang na Abraham, sige lang. Promise, hawak lang siya ng hawak dun sa promise. Pero walang sinabi ng Diyos when He will execute. When it will be the definite time para ma-execute niya ang kanyang mga promise. But an oath or swearing is where God did His promises, but then now, there is a definite time to do it. Yun po yung swearing na sinasabi. Minsan sinabi sa Bible, may nabasa po ko, do not swear. Diba?
say yes or no lang. Kasi hindi ka God. You will never know what will happen tomorrow. So hindi ka pwedeng, I swear, babalikan kita bukas. No! Hindi mo alam ang pwedeng mangyari bukas. Only God can swear. So dito po, nag-swear siya. Sabi niya, I swear by myself. That is God saying. Okay? Sabi ko kanina, napakadaming pangako ng Diyos. Basahin niyo po yung Genesis 12, 15, 17, hanggang so na-execute na niya yung promise niya in Genesis 22. So gusto ko pong basahin niyo yan. So, all is God repeat His promises, but till now, He's definitely time to do it. He's no longer looking to you to do anything. Why? Because you passed the final test. Amen? And God need to execute kung ano man yung mga ipinangako niya sa iyo. Pag mga anak, ano man po yung pagsubok natin pagdadaanan, pag naipasan na po natin yung pagsubok na yon, then God will bring us into the highest level po. Yan ang pangako ng Diyos. Marami sa atin, paulit-ulit ang dumadaan ng same trial. Bakit nga ba paulit-ulit? Pera noon, pera ngayon, trabaho noon, relationship ngayon. Paulit-ulit tayo sa ganung klase ng pagsubok eh. Hindi ako nakapag-asawa ngayon, hindi pa rin ako makakapagsawa, hindi ako nakapag-asawa noon, wala pa rin asawa ngayon, paulit-ulit po tayo sa trials na pinagdadaanan natin. At paulit-ulit po na ibibigay ng Diyos yan sa atin hanggat hindi po natin nakipapasa ang pagsubok na yun. Paulit-ulit mong raramdamin yan. So try to pass the test. Kung ayaw mo na hanggang ganyan ka na 3 years ka na sa ganyang pagsubok, ay di, diyan ka, ayaw mo ipasa eh. Di ba? Eh diyan ka, at 5 taon ka nang walang asawa. Pinagpasan mo yan na 40 years old ka na. Eh, diyan ka, kasi hindi mo nga na ipapasa yung test. Gusto mo umalis sa trabaho. Araw-araw dinadalangin mo. Eh may mga pagsubok na gusto ipagawa sa inyo sa Panginoon, ayaw mo. Eh hindi, paulit-ulit ka lang dyan, my friend. Hindi ka na makakaalis dyan. Minsan sabihin mo, tagal-tagal lang ito, paulit-ulit na lang ito. Eh kasi ayaw ipasa yung test. Pag teacher ka, pag may teacher ka, estudyante ka, akala mo makakaalis ka? Babalik ka, repeater ka na naman ngayon. Susunod, repeater ka na naman. Maaaring pa lang yung teacher mo. Repeater ka pa rin. Namamalayan mo yung mga classmate mo. Nag-graduate na ng senior high, grade 5 ka pa rin. So, para makapag-level up tayo, pass the test. Amen? At paano natin ipapasa yung test? Again, ulitin ko pa paano. Ha? And everything we do, let God intervene. Siya lang ang pwede. Hayaan niyo siyang mag-take control. Give your best para pagsilbihan siya. And He will be in control. Kailangan po natin yung faith, yung obedient. Yung obedient natin sa God, hindi lang po yung salita. Kailangan po natin sabayan ng gawa. Para po malagpasan mo yung test na yan. Amen po? Cycle lang pong buhay, mga kaibigan, mga church. Cycle lang pa ulit-ulit, maaaring pinagdaanan mo ngayon, pagdadaanan mo ulit bukas, o maaaring nalagpasan mo na at malalagpasan mo. Cycle lang po yan. Ang importante mo yung commitment mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, show me your commitment and I will show you what I am able to do. Amen? Kanina, I asked you what is the third event. At sinagot po ni Sis Nila, tapos natapos mo, dapat hindi ko tayo natapos. Sabi ko rin kanina, the place where I saw bird is just 100 yards away from the hill of Golgotha, kung saan po ipinako ang Panginoon. So, in Genesis 22:4, 3 days later, Abraham looked up to the distance and saw the place. In John 8:57, hindi ko po nailagay, sabi dito, you are not even 50 years old. He said, how could you have seen Abraham? And Jesus answered, I tell you for certain that even before Abraham was, I was, and I am. Dito po ang kinakausap ng mga Pharisees, yung gustong pumatay sa Panginoong Hesus.
is ang Panginoong Jesus na po mismo. Ang sabi nila, years old ka pa lang, bakit ay, no, I think hindi si ang Panginoong Jesus. Paano mo nakikita, nasasabi na nakita mo na ang Panginoong Jesus? Hindi na, di ba, doon sa Genesis 1, ang sabi, anong sabi sa Genesis 1? Natutulog ng aking asawa. Nakapikit na po ang aking asawa. Anong sabi sa Genesis 1? Painumin nga po ng cobra. Tulog na po siya. So from the start of the Bible, from Genesis po, nandun na ang Panginoong Jesus. Amen po? So everything na nangyari sa mountain na yun is all pointing to Jesus. Bago pa po naisulat ang New Testament ay nakaplano na po sa Old Testament. Abraham was just an instrument para magamit ang lahat ng plano ng Diyos. Kanina po ipinakita ko sa inyo kanina yung descendant ni Abraham. Magkagaling po kay Isaac pababa ang Panginoong Jesus. Amen po? So everyone naggaling po, sabi niya, if you belong to Christ, then you are Abraham's seeds. Amen? You are Abraham's seeds. Pakisabi sa kapitabi mo po. And here's according to the promise. Kasama ka na sa mga pangako ng Panginoon. Because you are in Abraham's seeds. Nanggaling ka na po sa Abraham's seeds. At kung nakita natin, ang mismo Panginoong Jesus ay galing na po doon sa baba noon. Amen po? So everything po is pointing to Jesus. At nakita mo, may nakita akong similarity sa nangyari kay Isaac at kay Jesus. The similarity is Isaac carried the wood. Okay? Jesus carried the cross. Isaac was offered willingly agreed. Jesus willingly offered himself, willingly agreed. Nakita niyo po yung mystery ng lahat ng nangyari? Kaya nga po, sabi sa, pakibasa na, He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Amen. If God the Father willingly gave His only begotten Son, ano pa kaya ang hindi niya pwedeng ibigay sa atin? And if Abraham willingly offered his son, ano pa kaya ang hindi pwedeng gawin ng Diyos sa kanya? Amen? And tignan niyo po ang malaking difference between what was happened to Isaac and to Jesus. In the case of Isaac, there was substitute, the ram. In the case of Jesus, there was no substitute. He was the substitute. In the case of Isaac, Abraham did not have to kill his son. In the case of Jesus, God the Father allowed His Son to be killed for you. Ano ang pumipigil sa'yo para hindi ipagkaloob ng po ang pagkatao at kaluluwa mo sa Panginoon? In the case of Jesus, God the Father allowed His Son to be killed for you and for me. Amen? So ano yung pumipigil sa'yo? Whatever I you try to realize now, habang nakaupo kayo dyan, whatever I that it hinder your relationship para magkaroon ka ng 100% commitment sa Panginoon. Kasi sabi ko kanina, either relationship man yan, career man yan, possession man yan, ano bang bagay na nag-withhold for you to give everything, to surrender everything to God? Kailangan i-release mo yan today. Kailangan walang magkukumpit. No other things above from God. Walang dapat nagkukumpit sa anumang bagay na meron ka sa Panginoon. Amen? And while you're in your journey po, see, in Hebrews 12:2, basahin mo na natin. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. He endured the shame of being nailed to a cross, because He knew that later on He would be glad He did. Now He is seated at the right side of God's throne.
So while you are in our journey of faith, keep your eyes to Jesus. And if your focus, if your eyes is focused to Jesus, He will lead you. And every trials po na pagdadaanan ng He will lead you. Hindi ka po niya pababayaan. Sabi ko kanina, never siyang nauna, never siyang nahuhuli. Nandiyan lang siya. So, do not look to the people around you. They will discourage you. Just look unto Jesus. Siya lang, the finisher and the author of our faith. Sa Kanya lang po tayo mag-focus. Huwag mong tignan yung problema ang nakadagan sa'yo. Keep your eyes to Jesus and He will sustain your faith. Lagi po natin hingin sa Panginoon, increase my faith. Ako po, pag nananalangin ako, lagi kong sinasabi, increase my faith. Because hindi ko mismo alam sa sarili ko, with the times, yung pinakamabigat na pagsubok na ibibigay na sa aking Panginoon, I cannot say to myself, I have the faith. But I always say to Jesus, increase my faith. Para malakaran ko ang nais ng Diyos sa akin. When you are in doubt, look at Jesus. When you are in fears, look at Jesus. When you are unsure of the things happening around you, look at Jesus. He never changed. He was able and He is still able. Amen? Can you please come? May natutunan po tayo? Amen. Okay? Labas niyo pa ang inyong mga papel. Tayo po mag-quiz. Thanks God sa word ng Panginoon. Maraming salamat. Let us pray po. Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon. At natapos, Panginoon, ang mensahe na nais mong parinig sa iyong mga anak. Dalayan ko, Diyos Ama, na hindi lang namin narinig, Panginoon, bagos may apply namin sa buhay, O Lord God. Lord, alam namin, patid namin, Ama, na sa buhay na ito, Panginoong Diyos, is napakaraming pagsubok, Panginoon, upang itesting, Panginoon, yung faith na meron kami, Panginoon. At sometimes, Panginoon, yung mga pagsubok na yun, Panginoon, ang pilit na tumitiwalag, Panginoon, sa aming puso palayo sa iyo, Lord God. Nanangin ko sa oras na ito, O Panginoong Diyos, na hindi lang namin narinig, Panginoon, kundi magbunga ito ng magbunga ito, Panginoon, ng malalaking bunga sa aming puso at ma-share din namin sa mga taong nakapaligid sa amin, O Lord God. Teach us, O God, increase our faith and lead us, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na lumakad kaming may kalayaan with you. Hayaan mo, Panginoon, na magawa namin ang mga bagay na nais mo para sa amin, O Lord God. And continue, Panginoon, to make us worthy, Panginoon, in every blessings na natatamasa namin sa buhay, O Lord God. Bigyan mo kami ng puso na i-appreciate. Malaki man o maliit, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na iisipin that everything that we have in life belongs to you, O Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Can we worship God po? Tumayo po tayo lahat.